Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Lukas 6:6-8. Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog, na may guyang 1 taon ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libu-libong tupa o sa mga 10,000 ilog ng langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway, ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. At ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan, umibig sa kaawaan, at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos? Kasama ng Diyos. Hindi tayo makagagawa na may katarungan o makaiibig sa kaawaan o makakalakad na may kapakumbabaan kung hindi natin kasama ang Diyos. Ang lahat ay nagsisimula sa Diyos. Kung tayo ay sumasampalataya, tayo ay lalapit sa Diyos at siya ay lalapit sa atin. Gagantimpalaan niya tayo ng pakikisama niya sa atin. Nang tayo ay sumampalataya kay Jesus, binigyan tayo ng Diyos ng pakikisama sa Kanya at sa Kanyang anak. Sakdalang pagiging malapit ng Diyos sa pakikisamang ito, dahil ang ating buhay ay nakatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Awit 116, 12-19. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. O Panginoon, ako'y iyong lingkod, anak ng iyong lingkod na babae. Iyong kinalag ang aking mga gapos. Ako'y mag-aalay sa iyo ng handog ng pasasalamat at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, O Jerusalem, purihin ang Panginoon. Pasasalamat ang ihandog. Kung ako'y gutom, sabi ng Diyos, sa iyo ay hindi ko sasabihin, sapagkat ang sanlibutan at ang lahat ng narito ay akin. Kumakain ba ako ng laman ng mga toro o umiinom ng dugo ng mga kambing? Mag-alay sa Diyos ng pasasalamat na alay at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa araw ng kabagabagan, ililigtas kita at luluwalhatiin mo ako. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga bulwagan na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang pangalan niya, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman, at ang kanyang katapatan ay sa lahat ng salinlahi. Pilipos 1:3-7. Ako'y nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing kayo'y aking naaalala, na laging nananalangin may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat, dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ako'y panatag sa bagay na ito
na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Matuwid na aking isipin ng gayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, yamang kayong lahat ay kabahagi ko sa biyaya, sa aking mga talikala at sa pagtatanggol at pagpapatunay sa Ebanghelyo. Makibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay mabuting gawa na Diyos ang nagpasimula at Diyos ang magtatapos sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Mateo 18, 21 at 22. Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin, at siya ay aking patatawarin, hanggang sa makapito ba?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa 87. Ang Ebanghelyo ng kapatawaran ng kasalanan. Ang Diyos ay mahabagin at mapagpatawad. Ang habag at pagpapatawad niya ay hindi masukat dahil siya ay walang hanggan. Ang Ebanghelyo ay salita ng pagpapatawad ng Diyos sa makasalanan. Sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay muling nabuhay, ganyan ang nasusulat, na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Ipinapahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Tayo ay pinatawad ng Diyos dahil sa kanyang habag at biyaya sa atin. Kaya tayo ay dapat ding maging mahabagin, mapagbiyaya at mapagpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Hindi binibilang ng Diyos ang maraming ulit na ginawa niyang pagpapatawad sa atin. Gayon din ang gawin natin bilang handog ng pasasalamat sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama,
Gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.